Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So ito pong pag-uusapan natin mga kababayan ay wala lang namang iba kung hindi yung mga nakita nating balita na kung saan mga kababayan ay ginulat daw po ni Catherine Bernardo ay itong si Daniel Padilla. At dito po mapapag-usapan at matatalakay din natin mga kababayan kung gaano nga ba katotoo yung lumalabas na balita na kung saan ay binastos daw po di umano nitong si Daniel Padilla, etong si Alden Richard at may pagka-insecure daw po etong si Daniel dito kay Alden mga kababayan. At dito mapapag-usapan din po natin kung bakit nga ba nananahimik etong si Andrea Brillantes hingil po sa pagkakasangkot ng kanyang pangalan sa hiwalayang Katniel. At dito matatakal din po natin yung topic na nakita natin kanina mga kababayan patungkol po doon sa sinasabi or lumalabas na balita na di umano daw po ay tinanggal na etong si Daniel Padilla ng KFC bilang ambassador ng kanilang negosyo. Pero bago po natin pag-usapan yan ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like po etong video natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live po tayo ng mga ganitong klase ng video or issue na nagaganap dito sa ating bansa. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi saan man sulok ng mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mega love shoutout po sa inyo at mabuhay po kayong lahat. So eto mga kababayan, umpisahan agad natin itong topic natin dito sa nakita nating balita na kung saan mga kababayan masasabi natin na ginulat ni Catherine Bernardo etong si Daniel Padilla mga kababayan matapos ng kanilang hiwalayan. So ngayon kung makikita nyo po dito sa Abante, TNT tunay na tabloidista, sabi po dito, say mo Daniel, ano daw masasabi nitong si Daniel Padilla? Catherine Bernardo nagbilad ng milon. Ano kayang milon yon? So eto, basahin natin yung nilalaman. So kung makikita ninyo, picture ito ni Catherine Bernardo na nasa swimming pool. So ngayon, basahin natin yung nilalaman. Sabi dito, eto daw, patuloy sa pagpapasilip ng kanyang alindog ang aktres na si Catherine Bernardo matapos ang hiwalayan nila ni Daniel Padilla. Tila tuloy-tuloy na nga ang pagpapaseksi ni Catherine ngayong wala na si Daniel na sinasabing stricto umano sa pananamit niya noong sila pa. Yan yung pagkakasabi dyan mga kababayan. Alam nyo, ganito kasi yan ang paliwanag dyan. Kung mapapansin ninyo, lahat ng mga babae pagkagaling sa breakup, biglang gumaganda. At hindi lang yun mga kababayan. Talagang marami ang nagbabago sa kanila. Kumbaga, yung mga panahon na yung kanilang sarili ay napending or naiwan or hindi nila nagawa yung mga gusto nila sa panahong may karelasyon sila, sa kanila ginagawa kapag ka-single na sila. Lalo na alam naman natin kahit noon pa nababalita rin naman na etong si Daniel Padilla talaga pagdating sa pananamit nitong si Catherine Bernardo ay talagang napaka-stricto po. At hindi lang yun mga kababayan, kung makikita nyo may lumalabas ding mga balita na etong si Daniel Padilla talaga ay may pagkasiloso din. So ngayon, yung mga hindi nagawa ni Catherine Bernardo para buuin yung kanyang sarili, ngayon niya ginagawa na wala na etong si Daniel Padilla dahil nga nung mga panahong sila pa ay nahahadlangan or napipigilan mga kababayan yung mga gustong gawin itong si Catherine para maging independent. So mga kababayan, basahin pa natin. Sabi pa dito, makikita sa litratong shiner niya sa Instagram ngayong December 8 na nasa pool siya at nakapalumbaba. Yan yung sabi dito. Nakasuot siya ng two-piece bikini at hanggang dibdib lang niya ang makikita sa litrato. Kaya naman kapansin-pansin ang 2 milyon niya. So sabi pa dito, as I wrap up the year, I look back and appreciate the new families I've made. Yan yung sabi ni Catherine. Caption ni Catherine patungkol sa iniindorsong jewelry brand mga kababayan. So ito pala, ang purpose pala nito, ini-endorso niya siguro etong kwintas mga kababayan, yung suot nitong si Catherine. Ano po? So ngayon, napakaganda, napakaraming nangyayari kay Catherine ngayon. Hindi lang yon. After ng breakup nila nitong si Daniel Padilla, ay umuulan ng mga sponsor, ng mga followers at dumadami ang community nitong si Catherine Bernardo mga kababayan. At hindi naman din maikakaila na nung naghiwalay itong si Catherine at saka itong si Daniel, talagang marami ang mga sumuporta kay Catherine kaysa dito
kay Daniel Padilla mga kababayan dahil nga sa mga naglabasan ding issue na talagang nagpasama rin dito kay Daniel. So ngayon mga kababayan, para sa akin naman kung akong tatanungin nyo, talagang deserve nitong si Catherine Bernardo itong mga natatanggap niyang blessing ngayon after ng hiwalayan nila nitong si Daniel Padilla mga kababayan. Dahil alam naman natin at marami na rin naman ng mga nagsasabi na itong si Catherine Bernardo talaga ay napakabait po. Ano po, talagang deserve niya lahat ng natatanggap niyang blessing. Lalo na at nanggaling ito sa napakatinding breakup nilang dalawa nitong si Daniel Padilla. So mga kababayan, medyo magsasalmin lang tayo ha at hindi ko maaninaw yung ibang mga letra. Medyo maliwanag kasi. Ano po, so anyway mga kababayan, kayo po ano po masasabi ninyo? Hingil po dito sa nakita nating update patungkol po dito kay Catherine na kung saan mga kababayan makikita natin na parang nagiging okay na paunti-unti etong si Catherine Bernardo after ng hiwalayan nila nitong si Daniel Padilla. So comment below na lamang po kung ano po masasabi ninyo, hingil po dyan. So ngayon punta naman po tayo dito sa next topic po natin na kung saan mga kababayan, eto another successful na naman ito ni Catherine Bernardo, another blessing na naman. So kung makikita nyo po, sabi dito, eto, sa Abante una sa balita, Catherine pinasilip mansyon, yan yung sabi dyan. So kung babasahin po natin, eto daw. Aha. Ayan, may idea ang solid Catherine Bernardo fans kung saan ang idolo nila sa pinost nitong mga larawan, video sa kanyang Instagram story nitong Webes. Sabi pa dito, nirepost yun ng fan at sabay bati ng congratulation kay Kat at sa buong pamilya Bernardo. Kahit walang binanggit na location, ay alam ng mga fan na nasa bago na niyang bahay na si Catherine. Yan po yung sabi mga kababayan dyan. Sabi pa dito, pinasilip nga ni Kat sa netizen ang kanyang newly built dream house in Rizal. Series of photos ang pinost ng aktres. Sa unang picture makikita ang aktres na nag-aayos at nagtutupin ng kanyang shirts. Then next photo ay kasama ni Kat ang ate Kay. Niya at ang kaibigan na may hawak ng wine glass. Yan yung sabi dyan mga kababayan. So sabi pa dito, may pinost din na larawan ng ex-girlfriend ni Daniel Padilla na nakaupo sa hagdan with her ate and friends. In this house, you have several seating option. Caption ng Asia's phenomenal superstar sa IG story post niya. Yan yung sabi dyan mga kababayan. Samantala, noong February to pa ang huling post ni Kat tungkol sa kanilang bahay. Kinukongratulate ng anak ang ina noong Pebrero dahil sa after 3 years of planning at another 3 years of construction ay makakalipat na rin sila sa kanilang dream house. Naudlot pa ang pagpapagawa nito dahil sa pandemic. Kung hindi magbabago ang plano, ay mukhang sa bagong bahay na magpapasko ang pamilya Bernardo. Ayan, yun sabi dyan mga kababayan. So sabi pa dito, congratulations Catherine sa kanyang parents, Mami Min at Daddy Teddy, Sister Tin and Kay, and brother niyang si Kevin. Bongga! Yan yung sabi mga kababayan dyan. So ngayon, eto yung isang masasabi nating blessing na natamasa talaga nitong si Catherine Bernardo mga kababayan after ng breakup nila nitong si Daniel mga kababayan. Dahil kung makikita naman talaga natin, aminado naman tayo pagdating sa pagsisinop ng pera mga kababayan at sa pananalapi talagang napakatipid nitong pamilya Bernardo at hindi talaga maikakailayan dahil saglip na bumili sila ng kung ano-ano talagang inuuna nila yung mas kailangan mga kababayan. At kita naman natin na itong si Catherine Bernardo talagang nakapagpundar din ng mga negosyo. At hindi lang yon mga kababayan, kung hindi nakapagpatayo rin ng kanyang bahay, ng kanyang mansyon. So ngayon, ito yung masasabi nating isang achievement na talagang deserve naman nitong si Catherine Bernardo after ng mga nangyari sa kanyang buhay mga kababayan. So kayo po, ano po ang opinion at masasabi po ninyo hingil po dito sa nakita nating balita galing sa Abante na kung saan mga kababayan ay tila itong pamilya Bernardo ay doon na magpapasko sa kanilang bagong mansyon at ipinasilip na nga nitong si Catherine Bernardo yung kanyang pinaghirapang mansyon mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano pong opinion ninyo hingil po dyan. Ano po mga kababayan? At ngayon punta naman po tayo sa next topic po natin. Eto, napakaganda nito dahil kung matatandaan ninyo, siguro ilang araw na yung nakakalipas buhat ng ma-interview ng frontliner Pilipinas mga kababayan, etong si Andrea Brillantes. At dito nga sa interview nitong si Andrea, talagang tikom pa rin yung kanyang bibig mga kababayan sa hiwalayang Katniel. At doon pa nga nasabi nitong si Andrea na marami pa po akong kailangang bayaran. So ngayon mga kababayan, marami ang mga nagkomento mga netizen na kung saan sinasabi nila na kaya daw nananahimik itong si Andrea ay dahil
Daniel. Marami pa itong mga bayarin, mga kababayan. So ngayon, basahin natin itong nilalaman ng Abante TNT, tunay na tabloidista. Yan po yung source natin. Sabi dito, ito daw. Nagpa-unlock ng first interview si Andrea Brillantes matapos ang pagsambulat sa social media ng hiwalay ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Na-interview siya ng TV5 reporter MJ Marfori nitong December 6 at tinanong kung kinakaya pa ba niya. Yan po yung sabi dyan. Matatanda ang kabi-kabilang pambaba siyang natatanggap ni Andrea dahil sa chikang siya di umano yan third party sa pagkakabuwag ng Katniel. Yan po yung sabi dyan, mga kababayan. Ang senior high actress ay hindi pwedeng huminto sa pagtatrabaho dahil marami siyang kailangang bayaran. Hindi pwedeng mag-stop. Marami pa akong kailangang gawin. In life, marami pa akong kailangang bayaran, ani ni Andrea. I'm very thankful for my mom and my sister. They really helped me balance think out. Yun yung sabi nitong si Andrea. So ngayon, mga kababayan, ang problema kasi dito kay Andrea, kaya nababati ko siya at hindi siya tinatantana ng mga Katniel fans, ay dahil ayaw niya magbigay ng kahit na anong statement, mga kababayan, dito po sa hiwalayan ng Katniel, kung siya nga ba yung tinutukoy na third party. So ngayon, ang punto kasi natin dito, kung magbibigay sana ng pahayag at lilinawin ni Andrea sa publiko na wala siya talagang kinalaman sa hiwalayang Katniel, mga kababayan, talagang hindi na siya mababatikos at hindi na siya papag-usapan, katulad itong si Jillian Vicencio, mga kababayan, na kung saan talagang pagkakadawit pa lamang nung kanyang pangalan ay binigyan niya na ng kaliwanagan yung isipan ng publiko at naglabas agad siya ng statement or paliwanag sa pagkakasangkot niya sa hiwalayang Katniel, at talagang doon binigyan niya ng liwanag yung mga ibinabatong pambabash at issue patungkol po sa kanya. So ngayon, mga kababayan, na itong si Jillian Vicencio hindi na napapag-usapan at hanggang ngayon si Andrea yung tinitira ng publiko kasi nga hindi siya nagbibigay ng kahit na anong reaksyon or komento patungkol sa pagkakadawit po niya. Hindi katulad nung mga panahong hiwalayan nila nitong si Richie na kung saan kabi-kabila yung mga pa-interview niya at paglilinis ng kanyang pangalan. Pero ngayong nadadawit yung kanyang pangalan ay talagang wala tayong naririnig na kahit na anong salita o pagtatanggol ni Andrea sa kanyang sarili. Yun yung pinakamalala. Pero mga kababayan, isa lang yung nakikita ko dito kung ako ang tatanungin nyo, baka siguro pinipigilan ito ng kanyang management na magsalita dahil nga alam naman natin na itong si Andrea talaga once na nagbigay to ng salita, automatic, mga kababayan, lalo na pag nabisto ito at napatunay na may kinalaman sa hiwalayang Katniel, automatic malaki ang posibilidad na masira yung kanyang karir. Or di kaya naman, mga kababayan, mabawasan yung mga humahanga at nagtitiwala sa kanya. Yun yung nakikita ko dito. Kaya hindi nagsasalita etong si Andrea. Pero mga kababayan, kung sa usapin ay katatahimik ng kanyang buhay, much better magsalita talaga siya kaysa binabati ko siya ng paulit-ulit at pati yung mga nanay niya at kapatid niya nadadamay na. Diba? So kayo, mga kababayan, ano po masasabit komento ninyo hingil po dito sa binabalita at tinatalakay po natin na topic? Naniniwala ba kayo na much better, mas maganda na magsalita na lamang etong si Andrea kaysa patuloy pa po siyang batikusin at pagsalitaan ng hindi magaganda ng mga netizen, lalo na ng mga Katniel fans na hanggang ngayon ay nagmamahal at sumusuporta pa rin po dito sa Katniel at talagang nagtitiwala na magkakabalikan na itong si Catherine at saka itong si Daniel Padilla, mga kababayan. So ngayon, much better para sa akin magsalita na lamang po etong si Andrea. So kayo, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa balitang ito, mga kababayan? Naniniwala ba kayo na much better magsalita na lamang po etong si Andrea kesa talaga, mga kababayan, baliwala niya yung mga ibinabatong issue patungkol po sa kanya? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan. So ngayon, punta naman po tayo dito sa topic na nakita natin. Ito, matindi rin to, mga kababayan. Talagang mapapasabi kayo dito na gaano nga ba ito katotoo. So ngayon, basahin natin, galing ito sa balita. Hindi ito isang topic lang, dalawang topic to, mga kababayan. So ito, basahin po natin. Sabi dito, ang nagsulat po nito si Ralph Mendoza. Sabi po dito sa balita, ayan, Daniel, insecure kay Alden. Patanong,
So sabi po dito, basahin natin. May nararamdaman umanong insecurity si kapamilya star Daniel Padilla kay Asia's multimedia star Alden Richards ayon kay showbiz columnist Christy Permin. So ito daw balita galing daw po kay Nanay Christy. So sabi pa po dito, sa latest episode ng Christy Per Minute nitong Miyerkules, December 6, naungkat ang tungkol sa pagtatambal ni na Alden at ex-jowa ni Daniel na si Catherine Bernardo sa pelikulang Hello Love Goodbye. Yan yung sabi dyan mga kababayan. Ayon sa kwento ni Romel Chica, kaya raw natatagalan masundan ang pelikulang ito ni na Catherine at Alden ay dahil ayaw daw umano ni Daniel na magkatrabahong muli ang dalawa. Grabe naman mga kababayan kung tunay itong balitang ito. Grabe naman na itong si Daniel Padilla. Alam nyo mga kababayan, kung ako lang yung jowa ni Catherine, in my own opinion kung ako lang hahayaan ko siyang mag-grow ng kanyang sarili mga kababayan. Hindi yung habang buhay na magkasama kaming dalawa. Ano po at parehas naming tinutupad yung aming pangarap. Darating at darating talaga yung panahon, magkakasawaan kayo mga kababayan. Kaya much better talagang gawin pagka nasa ganyang sitwasyon, hayaan ninyong mag-grow yung babae ng sarili niya. Hayaan nyo mag-explore siya kung ano yung gusto niyang marating ng sarili lamang po niya at ikaw ganun ka rin. So ang tanging kailangang ipakita mo sa kasama mo or asawa mo or karelasyon mo mga kababayan yung suporta. Suportahan mo siya sa gusto niyang gawin, wag lang sa panglalalaki, ibang usapan na yon. Diba? So ngayon mga kababayan, kung makikita nyo, si Daniel napakalaya kung ano yung gusto niyang gawin, hinahayaan siya ni Catherine. Eto naman si Catherine kapag napatambal kung kanino nagkakaroon ng insecurities, etong si Daniel Padilla, parang ang unfair naman nun mga kababayan kung tutuusin. So sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Eto, matatandaan kasing may mga na humihirit ng sequel dahil sa tagumpay na nakamit ng pelikula. Sa katunayan, tinuring itong highest grossing movie sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino matapos kumita ng 880.6 million. Yan lamang naman po mga kababayan yung kinita. Grabe. Nitong Hello Love Goodbye, nitong si Alden Richard at saka po nitong si Catherine Bernardo. Kaya hindi talaga katakataka mga kababayan na maraming mga netizen na magre-request ng part 2 nito. Kasi, di ba kung mapapansin ninyo yung pelikula ng Hello Love Goodbye, talagang masasabi po nating bitin na bitin at kahit yung taong bayan ay pinagsisigawan na sana magkaroon po ng part 2 etong pelikulang ito. So ngayon mga kababayan, kaya lang hindi nasusundan yan. Eto, napag-usapan natin at natalakay natin ito nung nakaraan na kaya hindi masundan yan ay dahil po kay Daniel Padilla. Dahil di umano ayaw na daw ni Daniel Padilla na magkatrabaho pa yung dalawa. So siguro mga kababayan na itong si Daniel Padilla ay nagsiselos po dito kay Alden Richard. Kasi nga kung makikita ninyo yung pelikula ni Alden at saka nitong si Catherine Bernardo mga kababayan, talagang kitang-kita ninyo yung chemistry. At mapapansin natin na talagang napakalakas nilang dalawa. Lalo na at nagtala yung kanilang pelikula na talagang highest grossing movie sa buong kasaysayan ng pelikulang Pilipino mga kababayan. So ngayon hindi talaga katakataka na susuportahan at susubaybayan niya ng napakaraming Pilipino, lalo na kung magkakaroon pa yan ng part 2. Diba? So sabi pa dito, ito basahin pa natin. Hindi ang pinakamalinaw doon. Noong sumunod siya, Daniel sa Hong Kong, kay Catherine binati niya lahat yung nandun. Ilampasan niya si Alden sa ad ni Christy. Anong tawag mo doon? Di na-insecure ka at nagsiselos ka. At the same time, sabi pa ng showbiz columnist, matatanda na matapos kumpirmahin ng Katniel ang kanilang hiwalayan, may mga na siniship si Catherine kay Alden mga kababayan. Kaya nga nagkakaroon ng sigawan ng mga netizen na sana magkaroon ng tambalang cut din. Kasi nga mga kababayan, hindi talaga maikakaila na meron talagang chemistry etong si Catherine at saka po itong si Alden at talagang bagay na bagay yung kanilang tambalan. Kaya hindi talaga maiaali sa isipan ng publiko na pagtambalin ulit itong dalawa dito sa Hello Love Goodbye Part 2 mga kababayan. At sana naman magkaroon ng part 2 kasi
taong bayan na ang sumisigaw na magkaroon sana ng part 2 etong pelikula ni Alden Richard at saka po nitong si Catherine Bernardo. So kayo mga kababayan, ano po masasabi ninyo hingil po dito? Naniniwala ba kayo na sana magkaroon ng part 2 etong Hello Love Goodbye nitong si Catherine Bernardo at saka po nitong si Alden Richard? Mga kababayan, at naniniwala ba kayo na tama lamang na magkaroon ng tambalan itong si Alden at saka po itong si Catherine Bernardo? So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang masasabi nyo po hingil dito sa sinasabing napakalaki ng insecurities. Hingil po dito sa sinasabing binastos. Hingil po dito sa sinasabing napakalaki ng insecurities nitong si Daniel Padilla dito kay Alden Richard. So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po masasabi nyo hingil po dyan sa topic na tinalakay po natin. So ngayon mga kababayan, punta naman po tayo dito sa isa pang topic na nagsasabi na ito daw pong si Alden Richard ay binastos nitong si Daniel Padilla. Grabe naman. Sobrang tindi. So sabi dito mga kababayan, basahin po natin. Viral, pambabastos ni Daniel kay Alden isiniwala ni Christopher Min. DJ nagsiselo sa Katden. Ito daw, Katden Tandem or yung DJ nagsiselo sa Katden Tandem. Yan po yung sabi dyan mga kababayan. So ito pong balitang ito, ikinikredit po natin ito kay Showbiz Snap. Kanya po yan, hindi po yan natin. Gagawan lamang po natin ng reaction video. Ano po, so sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dito kay Showbiz Snap, mag-subscribe na po kayo sa kanya. Kanya po yung video, gagamitin lamang po natin. So ito mga kababayan, i-play na po natin yung sinasabing pambabastos daw di umano nitong si Daniel Padilla dito kay Alden Richard. So ito i-play po natin. Matapos hiwalayan ni Catherine Bernardo dahil sa di umano'y hindi mabilang na pambababae ni Daniel Padilla, aktor, muling tinaligsa matapos ang blind item at revelasyon ng veteran columnist writer na si Christopher Min. Alright. Umani ng iba't ibang reaksyon ang naging pahayag ng veteran columnista na si Christopher Min na di umano'y binastos ni Daniel Padilla ang kapuso actor na si Alden Richard matapos gawin ang Hello Love Goodbye sa direksyon ni Cathy Garcia Molina. Bukod Talaga mga kababayan, ganito lang yan eh. Makikita mo talaga doon sa mga balitang tinalakay natin noong nakaraan. Di ba? Makikita nyo yung insecure talaga ni Daniel doon. Makikita nyo rin yung something doon sa kanyang pahayag. Dahil kung matatanda nyo, di ba sinabi nitong si Daniel Padilla na yung Hello Love Goodbye na pelikula nitong si Alden at saka nitong si Catherine ay dapat daw po yun para sa Katniel. Kaso nga lang daw, tinanggihan daw yon ni Daniel Padilla. At kinausap niya itong si Catherine Bernardo na parang iba na lamang yung katambal. Ano po? So parang nag-usap itong si Catherine at saka itong si Daniel. So dun sa pagkakataong yun mga kababayan, makikita nyo talaga yung hindi magandang tono na itong si Daniel dito kay Alden. Ano po? Dahil kailangan mo pa bang ipagsigawan na yung pelikulang yun ay para sa Katniel? Kaso nga lang medyo tinanggihan mo kaya napapunta sa iba. Di ba ipagpatuloy pa natin? sa pagiging insecure ni Daniel kay Alden, tila kabastusan raw ang ginawa ng ABS-CBN actor sa isa sa mga lead star ng GMA. Nang daat-daanan niya lang ito at kahit nakita ay hindi pinansin. Grabe, no? Di umano sa selos na makapartner ni Alden ang kanyang girlfriend na si Catherine Bernardo. Pahayag pa ni Christopher Min, tila isa si Daniel Padilla sa mga maituturing na hindi tama ang pag-uugali pagdating sa pagtatrabaho sa showbiz. Grabe, Narito ang full report kung saan pinutakti ng Eto, kung totoo man na itong balitang ito mga kababayan, grabe naman yung ugali ni Daniel. Di ba kung makikita ninyo nung panahon ng pandemic, talagang pumutok yung pangalan niya dahil sa pagiging mabuting tao niya. Pero grabe naman, alam naman natin mga kababayan, pag nagbalita si Nanay Christopher Min, talagang napakatibay ng source niyan. Alam natin na may katotohanan talaga yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, grabe naman. Ang pag-uugali nitong si Daniel Padilla. Di umano kung talagang nilampasan niya etong si Alden. Alam niyo mga kababayan, ganito lang yan eh. Alam ko namang alam ni Daniel Padilla na hindi talaga habang buhay magkatambal sila nitong si Catherine. Darating yung panahon mga kababayan na yung mga tao maghahanap ng ibang tambalan at hindi rin maiiwasan nitong si Catherine na maipareha sa iba. Lalo na't alam naman natin na napakagaling na artista nitong si Catherine. So ngayon kapag siloso itong si Daniel Padilla, talagang saglip na mag-grow itong si Catherine mga kababayan ay sa pabagsak yung pupuntahan nitong si Catherine kung papairalin nitong si Daniel Padilla yung pagiging siloso niya.
Partida mga kababayan, mag-girlfriend, mag-boyfriend pa lamang po yung mga yan, hindi pa ikinakasal yan. Di lalo na pagka ikinasal na. Di ba kaya itong si Catherine Bernardo nakakulong na lamang po sa loob ng bahay. Di ba? So ipagpatuloy pa natin. Komento matapos ang big revelation sa tunay na ugali ni Daniel Padilla ay mismo kay Christopher Min. Panoorin ang full video. Grabe no? Walang paligoy-ligoy na ibinulgar ni Manay Christopher Min ang di umanay hindi magandang ugali ng ABS-CBN A-lister actor na si Daniel Padilla matapos ang kanyang pagpapahayag na di umanay nagselos ito nang maipartner si Catherine kay Alden Richard sa moving Hello, Love, Goodbye. Grabe. Tila bukod sa pambabastos, insecure daw si Daniel Padilla sa Jimmy actor na si Alden Richard dahil sa success ng career at movie nila ni Catherine Bernardo. Ay mismo sa full Alam niyo mga kababayan na ito nakakapagtaka kay Daniel, bakit siya may insecure kay Alden Richard? Kung tutusin, nasa kanya na naman yung lahat. Mga kababayan, lalo na't kilalang kilala naman siya. Parehas naman silang artista at hindi lang yun mga kababayan. May mga pelikula din naman na itong si Daniel at saka itong si Catherine na naging successful din naman. So anong dahilan para maging insecure itong si Daniel Padilla? Alam niyo kasi mga kababayan, ganito lang yan Siguro kaya niya nalalampasan or kaya niya nilalampas-lampasan etong si Alden Richard ay dahil nagsiselo siya ng sobra dun sa tambalan ng dalawa. Yun yung nakikita ko dito mga kababayan. Siguro selos to. Hindi yung pagkainggit dahil sa naging blockbuster yung pelikula nitong si Catherine at saka nitong si Alden, kung hindi dahil dun sa selos mga kababayan. Alam naman natin mga kababayan na may pagkaseloso talaga itong si Daniel Padilla. Lalo na kapag ka itong si Catherine Bernardo mga kababayan ay may mga nakakausap na ibang lalaki. Talagang nag-iiba yung timpla ng mukha nitong si Daniel Padilla. Ano po? So ngayon pagpatuloy pa natin. report mula sa PhilNews. Daniel Padilla feels insecure about Alden Richards, say Christopher Min. Veteran showbiz writer Christopher Min said that Supreme Idol Daniel Padilla feels insecure about Asia's multimedia star Alden Richards. The issue between Daniel and Alden is not new anymore. It was rumored back in 2019 that there was a conflict between them. This surfaced due to Alden's movie project Hello, Love, Goodbye with pamilya actress Catherine Bernardo, the now former girlfriend of Daniel. In a recent episode of Christopher Min's showbiz talk show, she mentioned the two actors. She said that Daniel is insecure about Alden. Her co-host Romel Chica added that this is the reason why it took so long before Hello, Love, Goodbye project was followed, because it was said that Daniel does not want Alden and Catherine to work again together. And Christopher Min quoted on a statement, "Hindi. Ang pinakamalino doon, noong sumunod si Daniel sa Hong Kong ni Catherine, binati niya lahat ng doon. Nilampasan niya si Alden. Anong tawag mo doon? O di ba nai-insecure ka at nagsiselos ka? At the same time, it was also said that Alden Richard refused to speak about fans' desire to see him in a project again with Catherine Bernardo because he wanted to avoid negative reactions. Fans have been demanding that Hello, Vlog, Goodbye should have a sequel. It earned 880.6 million pesos. It became the top-grossing Filipino film. This was followed by Katniel movie The House of Us. Ayon sa big revelation ni Christopher Min, tila sinundan pa ni Daniel Padilla ang kanyang girlfriend na si Catherine Bernardo na nooy nagtitaping ng Hello, Love, Goodbye sa Hong Kong. Grabe, no? Nang makarating raw mismo sa shooting location, lahat raw ay pinansin ni Daniel maliban kay Alden Richards na kanyang dinedma dahil sa di umunay insecure o inggit sa kapartner noon ni Catherine Bernardo. Ayon kay Christopher Min, kabastusan raw ang ginawa ni Daniel na lagpasan si Alden at lahat ng staff ay binati nito. Ano raw daw ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito kundi ang pagiging insecure ng aktor ng ABS-CBN? Katwiran ng ilang netizens, sino raw ba ang hindi ma-insecure dahil bukod sa magaling at may itsura rin naman si Alden Richards ay sila lang naman ni Catherine ang may hawak ng titulo bilang highest grossing film in Philippine history nang pagtambala nila ang Cathy Garcia Molina masterpiece movie
At hindi rin naman talaga may kakaila mga kababayan yung chemistry nilang dalawa. Alam naman natin na itong si Alden talagang napakagaling nito pagdating sa pelikula mga kababayan. At alam din naman natin na sobrang galing din itong si Catherine Bernardo at talagang hindi maikakaila yan. Lalo na't hawak nila ang titulo ngayon na yung pelikula lang naman nila yung may pinakamalaking kinita sa buong kasaysayan ng Philippine movies. So ngayon mga kababayan, hindi yun yung nakikita kong dahilan nang ikinaseselos or ikinagagalit itong si Daniel Padilla di umano dito kay Alden Richard. Kung hindi, natatakot itong si Daniel Padilla na baka mag-click yung tambalan nitong si Alden at saka nitong si Catherine at yun na yung suportahan ng napakaraming tao. Yun yung nakikita kong dahilan. Or di kaya naman mga kababayan magkadibilupan etong si Alden at saka itong si Catherine na magiging dahilan naman mga kababayan ng matinding selos ng bawat isa na hahantong sa hiwalayan. So ngayon, ang problema lang kasi dito kay Daniel, siya yung napakasiloso mga kababayan pero siya yung di umano nasasangkot sa iba't ibang klase ng pambababae. Yun yung matindi. Ikaw yung napakasiloso pero ikaw yung nalilink sa napakaraming babae. Hindi lang yon. Nalilink ka din kay Andrea Brillantes. Yun yung pinakamasaklap. So sabi nga may kasabihan nga yung mga matatanda mga kababayan, kung ano yung ginagawa mo talagang ipinupunas mo sa iba. Kumbaga, yung ginagawa mong kasalanan, hinahanap mo yung mali sa kapareha mo. Kasi nga, naghahanap ka ng butas para magkamali at hindi ka mapaghinalaan. Ganon yung nangyayari mga kababayan kung totoo man, yung balitang naliling kay itong si Daniel Padilla sa iba't ibang babae, ganon yung ginagawa niya ngayon. Yung pagiging siloso niya, ang kahulugan pala no, siya pala yung gumagawa ng hindi maganda. Diba mga kababayan, kung makikita natin, napakabait na nitong si Alden Richard at hindi nyo pwedeng pagtakutan yan. Dahil unang-una, mas mahalaga dyan ang trabaho kaysa karelasyon. Tandaan po natin yan mga kababayan. Hindi mo pwedeng pagsilosan yan kasi mas mahal niya ng trabaho kaysa sa karelasyon. Kaya nga kung mapapansin ninyo, tuwing mai-interview siya mga kababayan, mas priority niya yung trabaho. Yung magkatrabaho, magkapera. Ano po, mas priority niya yon kaysa mga girlfriend, kaysa magkaroon ng kasintahan, kaysa kung ano-ano mga kababayan. Kaya hindi nyo pwedeng pagsilosan yan si Alden Richard. Lalo na kung nanonood sa atin na itong si Daniel Padilla. Hindi mo pwedeng pagsilosan na itong si Alden dahil mas focus niya ng trabaho kaysa ang magkaroon ng karelasyon. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Na hello, love, goodbye na umani at tumabo ng mahigit sa 880 million pesos. Grabe no? Hindi na nga raw nagtataka pa ang marami sang mga manonood kung ngayon hiwalay na si Daniel at Catherine, malamang ay mangyayari na ang sequel o ang kasunod o part 2 ng pinaka-pinag-usapan at pinakatumabong pelikula sa takilya ng mga sinihan. Anong iyong magiging reaksyon matapos kumpirmahin ni Manay Christy Fermin na tila binastos ni Daniel Padilla si Alden Richards at di mo ni insecure ito matapos itambal ang kanyang ex-girlfriend sa kapuso hang actor? Anong iyong magiging reaksyon sa balitang ito? Just comment below. So ngayon mga kababayan, yan yung isang balita rin na nagpapatunay na talagang di umano binastos nitong si Daniel Padilla etong si Alden Richard. Ang sa akin lang kasi naman mga kababayan, kapag ka kasi trabaho, iba yung problema mo sa pagmamahalan ninyo at iba naman yung trabaho. Laging pagtutuunan natin ng pansin yung trabaho kasi yan yung bumubuhay sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Mga kababayan, at yun yung pinangkukunan natin ng mga pambayad ng mga bills o kahit na anong expenses. So ngayon mga kababayan, paano magkakapagtrabaho nga naman itong si Catherine kung nakabantay itong si Daniel Padilla at puro selos yung pinaggagawa nitong si Daniel? Mahihirapan talaga mag-grow itong si Catherine. Kaya nga much better mga kababayan, lalo na ngayon naghiwalay na itong Katniel, magagawa na ni Catherine, yun yung pinakamaganda dito, magagawa na ni Catherine yung mga gusto niyang gawin. At ngayon mga kababayan, malaya siyang makakatanggap ng mga proyekto. Kung sino man ang makatambal niya, wala nang problema doon. Kasi nga, single na itong si Catherine at hiwalay na sila nitong si Daniel Padilla. At malinaw na rin na posibilidad na mangyari na magkaroon din ng part 2 etong Hello Love Goodbye. Dahil hiwalay na etong si Catherine at saka itong si Daniel, wala nang gaanong magiging balakid mga kababayan dun sa pelikulang yon. So kayo, ano
ano ang komento ninyo hingil po dyan. Mga kababayan, naniniwala ba kayo na mas magiging ganda ang future po nitong si Catherine ngayong hiwalay na po sila nitong si Daniel Padilla, mga kababayan? So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po dyan sa balitang nakita po natin na yan. Ano po, ngayon punta naman po tayo dito sa last topic po natin, yung patungkol mga kababayan sa sinasabing eto daw pong si Daniel Padilla ay kinarma daw po agad dahil mga kababayan, eto, Daniel Padilla or DJ tinanggal ng KFC bilang endorser. Gaano kaya katotoo yan mga kababayan? Ano po kaya ang katotohanan dito sa balitang ito? So ngayon, ikinay-credit ulit natin yan kay Showbiz Snap. Kanya po yan, hindi po yan natin. Gagawan lamang po natin ng reaction video. Ano po, kaya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe kay Showbiz Snap, mag-subscribe ka na po. So eto mga kababayan, i-play na po natin itong nakita natin na balita na may title mga kababayan na matapos ang pangloloko kay Catherine Daniel, kinarma na agad, DJ tinanggal na ng KFC bilang endorser. Patanong. So ngayon mga kababayan, i-play na po natin yan. Tunay nga raw ang kasabihan na kung minsan ay mabilis pa sa kidlat ang karma. Matapos ang cheating issue at hiwalayan nila ni Catherine Bernardo, KFC Corporation, inilaglag di umano si Daniel Padilla bilang brand ambassador nito. Grabe, Wala pa mang kumpirmasyon, ngunit tila kalat na hindi lamang sa social media kundi maging sa corporate world. Ang balitang tatanggalin na bilang main endorser ng KFC si Daniel Padilla at i-retain na lamang ang kanyang ex-girlfriend na si Catherine Bernardo. Grabe, no? Ayon sa mga bali-balita, tila hindi raw nagustuhan mismo ng mga executive heads at ng mga marketing department ng KFC ang di umano'y naging issue kay Daniel Padilla na bukod sa di umano'y one-night stand na nangyari sa kanila ni Andrea Brillantes ay ang ilang beses itong pangloloko kay Catherine Bernardo. Oy. Wala naman daw talagang dapat pakialam ang KFC sa mga nangyari sa buhay ng Kathniel. Ngunit bilang isang kumpanya raw na sumasalamin sa good image at pinoprotektahan ang kanilang branding, tila hindi na raw nararapat pa maging endorser ng kanilang kumpanya ang aktor na si Daniel Padilla matapos ang kutakot-takot na issue na kinakaharap nito. Kasi mga kababayan, sumobra talaga ang pagkakabagsak ng pangalan nitong si Daniel Padilla dun sa nangyaring hiwalayan nila nitong si Catherine. Lalo na nung lumabas yung balita patungkol dun sa tarugong itim. Kahit walang katotohanan mga kababayan at kahit itinanggi ni Jillian Vicencio yung patungkol sa sinasabi na ito daw pong si Daniel Padilla ay jutes, yung tarugong itim maliit lang daw, mga kababayan, talagang hindi naniniwala yung publiko at patuloy pa rin ngayon yung paggawa ng mga memes na kung saan mga kababayan talagang kalat na masasabi natin na nagdulot ng napakalaking bad impact sa karir po nitong si Daniel Padilla. Talagang sumama yung imahe nitong si Daniel dun sa pagkakalabas ng balita ng one night stand, dun sa pagkakalabas ng balita na maliit lang yung tarugong itim at dun sa mga balita pang lumabas ng mga panloloko nitong si Daniel di umano dito kay Catherine Bernardo. Dahil kung makikita nyo mga kababayan nung inilabas ni Sian Gasa yung balita patungkol sa mga pambababae nitong si Daniel Padilla, ilan yung nanonood doon on live? 100,000 yun mga kababayan. Marami ang mga nakapanood, hindi lang yun, yung mga nanood pa ng replay nun, umabot pa ng ilang milyon yon. So napakaraming mga tao nakapanood nun. So hindi talaga maikakaila na talagang dun sa pagkakataong yun, sumama na ng matindi ang imahe nitong si Daniel Padilla. At yung mga ini-endorse niyang product mga kababayan, automatic magkakaroon din ng bad impact yon. At talagang madadamay din po yun mga kababayan. Dahil nga, marami ding mga Katniel fans ang medyo hindi maganda ang tingin dito kay Daniel Padilla ngayon dahil alam naman natin na marami ding mga fans itong si Catherine Bernardo at yung mga fans nitong si Catherine Bernardo, yung karamihan doon mga kababayan talagang pasasabi natin na nagkaroon din ng problema dito kay Daniel Padilla. Hindi nagustuhan yung panloloko nitong si Daniel Padilla di umano sa kanilang iniidolo. Kaya hindi talaga natin maikakaila na kahit yung mga big company magbaback out talaga ng kanilang endorsement dito kay Daniel dahil nga sa image nito ngayon mga kababayan. So ngayon, pagpatuloy pa po natin mga kababayan. Panoorin ang full video kung saan kumalat na
na matapos ang hiwalayan at di umano'y pangloloko ni Daniel Padilla kay Catherine Bernardo, isang multinational food company, tinanggal na si DJ bilang main endorser nito. Tunay nga raw na ang lahat ay may kabayaran, lalo na kung may ginawa kang mali sa iyong kapwa. Tama! Ito ang pangatwiran ng marami sa mga supporters ng ABS-CBN A-lister na si Catherine Bernardo matapos mapabalitang siya na lamang ang mananatiling brand endorser at ambassador ng KFC at ang kanyang ex-boyfriend na si Daniel Padilla ay tatanggalin na ng nasabing multi-million-dollar company. Mukhang nagsisimula ng araw ang karma at di umano'y downfall ni Daniel. Grabe, kung tunay man itong balitang ito, mga kababayan, sobra-sobra na nangyayaring kamalasan kay Daniel ngayon. Gaya nga ng sabi ko, mga kababayan, sa inyo, mahihirapan talaga si Daniel na talagang paangatin yung kanyang sarili. Lalo na sa panahon ngayon na nahaharap siya sa napakatinding issue. At hindi lang yon, yung mga endorsement niyang iba nagbabackout sa kanya. Yun yung napakatinding nangyayari sa kanya ngayon. Kinakarma siya ng matindi. Mga kababayan, kung tunay man itong balitang ito, talagang apektado pati yung kanyang future sa nangyaring hiwalayan nila nitong si Catherine Bernardo. At hindi lang yon, yung mga lumabas din balita ng mga pambababae na yan, yun yung pinakamatindi, mga kababayan, na nagpasama ng kanyang imahe. At yung ibang mga nakarelasyon niya, mga kababayan, talagang lalo na at marami napunta kay Sian Gas at nagbibigay ng kanilang mga testimonya patungkol po sa mga usapan nila nitong si Daniel Padilla. Yun yung pinakamatindi na talagang pagka sumabog pa yon, yung nakay Sian Gas, mga kababayan, automatic talagang sira ang kredibilidad nitong si Daniel Padilla. Ano po, kaya nakakalungkot talaga yung nangyayari ngayon dito sa Katniel. Ano po, dahil nga saglip na etong si Daniel Padilla paangat na, talagang bumabagsak ngayon yung kanyang karera. Yun yung pinaka nakakalungkot, mga kababayan. So ipagpatuloy pa natin ang pangloloko niya kay Catherine Bernardo sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon nito sa iba't ibang babae. Grabe. Ay mismo sa balita, kumakalat na ngayon ang mga usap-usapan sa corporate world na hindi raw nagustuhan ng KFC ang naging issue ngayon ni Daniel Padilla kung saan sangkot ang naging hiwalayan nila ng kanyang ex-girlfriend na si Catherine Bernardo. Hindi na raw sumasalamin sa konsepto at misyon maging sa branding ng KFC. Tama. Ang imahe ngayon ni Daniel Padilla na mukha lang raw mabait, ngunit tila punong-puno raw ng pangloloko sa kanyang naging ex-girlfriend. Ayon mismo sa komento ng netizen, deserve na yan. Cheater kasi. Ayaw mo magsalita kasi guilty. Public figure kasi sila. Madaming fans ang nag-invest sa kanila. Gumastos ng pera, pagod at emosyon. So I think somehow may obligasyon sila. Tama. KFC, they choose Kath over DJ. Well, kahit naman ako. Biro pa ng isang Pinoy fans na di mo na pinaringgan si Andrea Brillantes na wala man kay DJ ang endorsement ng KFC, nasa kanya naman ang finger licking good. Ay! Base sa naging komento na ito ng marami sa mga support Alam ko yon! Finger licking good. Kayo na ang bahalang humula, ha? Baka pag nilaliman pa natin, ma-cyber libel tayo. ng Katniels, partikular na ang mga avid supporter ng ABS-CBN actress na si Catherine Bernardo, mukhang pabor nga sila na tanggalin na bilang brand ambassador ng KFC si Daniel Padilla dahil sa di umano'y pangloloko nito kay Catherine Bernardo sa loob ng kanilang 11 years relationship. Ayon mismo sa isang source na di umano'y naglabas ng balita kung saan maaari nang tanggalin bilang brand ambassador ng KFC si Daniel Padilla. Of course, we don't like to wish anything bad to other people, pero lahat kasi talaga may kabayaran. If you did wrong to someone else na walang ibang hinangad kundi ang mapabuti ka, makakarma ka talaga. Tama. And now, itong nangyayari ngayon sa career. Alam naman natin, mga kababayan, walang ibang hangad etong si Catherine Bernardo talaga kung hindi mapabuti etong si Daniel Padilla. Kaya nga ito, uulitin ko na naman yung sinabi ko sa mga nakaraang vlog natin na kapag ka ini-interview etong si Catherine Bernardo, wala siyang sinasabing bad patungkol dito kay Daniel Padilla. Laging magaganda
at mabubuti yung mga binibitawang salita nitong si Catherine patungkol dito kay Daniel. Kaya nga kung mapapansin natin, talagang dun sa mga salita nitong si Catherine, makikita nyo talaga yung pagsuporta at pagmamahal ni Catherine dito kay Daniel. Unlike dito kay Daniel, nung in-interview siya about dun sa usaping loyalty mga kababayan, talagang ang binigay niyang komento doon, ang binigay niyang pahayag doon, mas loyal pa rin yung kanyang alagang aso. Kasi nga kahit magkamali ka, alam mong may babalikan ka. At tatanggapin daw siya ng buo mga kababayan. Pero hindi niya sinabing mas loyal sa kanya itong si Catherine. Pero kung makikita nyo, yung sinabi pa rin doon ni Catherine mga kababayan, napakaganda pa rin. Kaya nga para sa akin mga kababayan, walang ibang hinangad itong si Catherine kung hindi talaga mapabuti etong si Daniel Padilla. Never siniraan ni Catherine itong si Daniel, mga kababayan, sa mga social media, sa mga interview, never nating nakita. Kaya unfair talaga yung ginawa ni Daniel Padilla na pambababae mga kababayan. Ano po, so i-play pa natin. Ni Daniel Padilla. I heard to my friend who works as radio DJ sa isang FM station. Ilalaglag raw ng KFC bilang endorser si DJ because of what hiwalayan issue. Of course, this is not yet final. Pero mukhang matutuluyan na nga raw talagang tsugiin si Daniel ng KFC. Grabe no? Sabi ng friend ko, the multi-million company nagkaroon ng meeting with their marketing department and advertising managers and they talk about their brand. Siyempre kahit paano, nagsisimula na ang downfall ni DJ because of what the allegations sa kanya na cheater siya. As a company na nagtiwala raw kay DJ na aalagaan nito ang pangalan ng KFC, medyo nadismaya raw ang executives sa issue ngayon ni DJ. Siyempre naman, bilang owner, you will take care of your business and maintain the wholesome image of your brand. Eh ang chismis, hindi raw wholesome ang mga issue ngayon kay DJ. May one night stand and cheater issue pa nga, di ba? So Grabe. they're planning to remove DJ as brand ambassador of KFC and sikat na lang ang mananatiling brand endorser. Hindi natin pwedeng pakialaman ang desisyon, di ba? Sabi nga ng friend ko, it's all up to the company. After all, sila ang nagbabayad ng mga artists to endorse their product. So kapag inayawan ka na nila, wala ka nang magagawa. Tama. So what happened? I know this might be so OA na kasi almost 10 days na ang issue ng hiwalayan ng Katniel. Pero ang effect nito baka tumagal pa ng years. Kasi hindi naman biro ang nasirang pangalan sa breakup na yan. Kabuhayan at multi-million peso ang mawawala kay Daniel. Kaya I don't know if I have the rights to say. Kasi mga kababayan, hindi kasi usapin ito ng tagal ng kanilang paghihiwalay. Ano po yung sinasabing OA na bakit pinag-uusapan kasi ilang araw na yung nakalipas buhat nung naghiwalay sila. Etong usapin mga kababayan ng Katniel, eto po ay bukas na libro na talagang hanggat na may mga fans yung Katniel, talagang mapapag-usapan at mapapag-usapan po yung patungkol sa hiwalayang yan. Yan topic na yan mga kababayan. Baka tumagal pa yan kung tutusin. Baka tumagal pa yan ng ilang buwan or taon. Dahil napakatindi nga po ng impact sa publiko lalo na sa mga taga-suporta ng Katniel yung nangyaring hiwalayan nitong dalawa. Lalo na at may mga lumalabas na balita na kung saan may mga businesses na nagbaback out ng kanilang suporta dito kay Daniel Padilla. Lalo na at wala pang matibay na binibitawang salita itong si Andrea Brillantes patungkol sa pagkakadawit niya sa hiwalayang Katniel. So malabo pa rin, hindi pa rin alam ng publiko yung tunay na dahilan ng paghihiwalay mga kababayan nitong si Daniel Padilla at saka nitong si Catherine. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Kaya I don't know if I have the rights to say this, pero parang deserve niya yan sa lahat ng ginawa niya kay Kat. Mukhang ito ang karma niya. Unquote. Sa naging balitang ito, mukhang wala nang ang balak i-renew pa di umano ng KFC ang endorsement deal nila kay Daniel Padilla dahil sa di umano'y issue nito na pangloloko kay Catherine Bernardo. Grabe no? At di umano'y hindi na raw maganda para sa kanilang brand image ang pangalan ng aktor na si Daniel Padilla. Matatandang ilang taong iningatan ng KFC ang kanilang produkto, maging ang pangalan ng Katniel at nirenew ng magpakailang beses ang kanilang kontrata bilang mga main brand endorser nito. Ngunit ang lahat raw ay tila matatapos na para sa karir ni Daniel sa pagitan ng KFC dahil mukhang buo na raw ang desisyon ng kumpanya
na tanggalin ito bilang brand ambassador ng isang multi-million dollar company na napakaraming franchise sa Pilipinas. Matatandaang bago pa ang balitang ito, nagkaroon ng sariling franchise ng KFC ang pamilya ni Daniel Padilla kung saan present sa opening ang kanyang inang si Carla Estrada. Ano ang iyong magiging reaksyon matapos kumalat ng hindi lamang sa 10 website at social media platforms ang balitang wala na raw alinlangang tsutsugiin ng multi-million business food company si Daniel Padilla bilang brand endorser nito dahil sa di umano'y nadismaya raw ang mga executives heads ng nasabing kumpanya at hindi na raw sumasalamin sa karakter ni Daniel Padilla ang brand at image na kanilang inaalagaan sa matagal na panahon. Grabe. Karma na nga ba ito sa lahat ng di umano'y panloloko ni DJ sa kanyang ex-girlfriend na si Catherine Bernardo? Ano ang iyong magiging reaksyon sa balitang ito? Just comment below. So yun mga kababayan, napakinggan nyo naman yung balita galing dito sa Showbiz Snap na kung saan mga kababayan, talagang pinagbabalakan na tsugiin etong si Daniel Padilla ng KFC. Ano po, so sa madalit salita, gusto nang tanggalin etong si Daniel Padilla di umano bilang brand ambassador or ambassador nitong KFC. So ngayon mga kababayan, sa akin lang naman, trabaho kasi yan at bilang isang vlogger, hindi ko naman hangad na mawala ng trabaho yung isang personalidad. Pero mga kababayan, kung si Daniel nga hindi niya naisip na posibilidad na mangyayari sa kanya ito, talagang eto na yung naging resulta sa kanyang mga ginawa na hindi maganda. So lahat naman ng ginagawang hindi maganda mga kababayan, alam naman natin yan, talagang may kabayaran yan. Nakakalungkot man isipin na talagang etong si Daniel Padilla may hangganan yung kanyang advertiser with KFC. Mga kababayan, kung totoo man etong balitang ito, talagang napakalaki ng impact nito sa karera nitong si Daniel Padilla at napakalaki ng impact nito sa pamumuhay with financially nitong si Daniel dahil talaga mababawasan yung isa sa pinagkukunan niya ng kanyang ipambubuhay sa pang-araw-araw. Ano po, alam naman natin, mayaman na, mapera na itong si Daniel Padilla pero hindi pa rin talaga maikakaila na trabaho yan Diyan kumukuha si Daniel Padilla ng kanyang pangbayad ng mga bills, ng kanyang mga expenses. Talagang nakakalungkot din na mawala yung KFC kay Daniel Padilla kung totoo man ito. Pero kayo mga kababayan, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa mga topic po na tinalakay natin? Naniniwala ba kayo mga kababayan na etong nangyayari ngayon kay Daniel Padilla ay deserve niya to dahil nagkasala po siya? So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil dito sa lumabas na balita na ito daw pong si Daniel Padilla ay kinarma na daw po ng napakatindi dahil daw sa pangloloko nito dito kay Catherine Bernardo at ito daw si Daniel Padilla ay pinagbabalakan na tanggalin ng KFC bilang endorser ng kanilang produkto mga kababayan, ng kanilang negosyo. So kayo, ano po ang masasabi nyo hingil po dyan? So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang opinion ninyo at masasabi dito sa mga balita na tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam at maghiwa-hiwalay, maraming salamat po sa lahat ng hindi nakakalimutang mag-like ng ating video ito mga kababayan at maraming salamat sa isang katulad mo na nanonood na nag-iiwan ng komento dyan sa ating comment section at mas lalong maraming salamat sa iyo kung ikaw na nanonood ay hindi nag-i-skip ng ating ads. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Maraming salamat po. Ingat po palagi. God bless po sa inyo. Thank you po.